Okay, magandang hapon po sa lahat. Muli po si Dr. Ranhal Galado, po ang ating Provincial Health Officer 1 ng ating probinsya. Ito kaugnay po sa lumabas na balita sa social media na labis pong ikinagulat ng ating mga kababayan. Isa pong taga-media ang nag-post na sinasabing mukhang nagkakaroon po ng advanced deposit scheme ang CNPH sa private ward at mukha daw ho yatang nalulugi na ang paggamutang panlalawigan. Sasagutin po ito ng ating masipag na Provincial Health Officer 1, Health Officer 1 si Sir Doc Calderado. So magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po at magandang araw po sa inyong lahat. At unang-una sa lahat ay kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong inyo pong ibinigay sa amin para magbigay linaw, makapagbigay po ng paliwanag sa ilang pong medyo hindi maganda o medyo may pagkamalisyosong balita na kumakalat po sa radyo at sa social media ukol po sa isang polisiya na ipinatutupad po ng ospital para po mas maging maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. At ito nga po ay tungkol po sa usapin po ng pagkakaroon po ng deposit or advance payment para po sa ating private ward o yung ating pay ward sa ating pong provincial hospital. Okay, Doc, diretsa na po ng sagot. Meron daw pong advance deposit scheme ang private ward po natin at parang mandatory daw talaga. Sabi nita. Unang-una bago po sagutin yan, ang dapat po muna natin pag-usapan para malinaw po sa ating mga kababayan ay ang tanong po dyan ay ang mga pampubliko po bang hospital ay pwede magkaroon ng pribadong kwarto o kwarto na may bayad. So ayon po sa umiiral na batas sa ating pong Universal Healthcare Law, ganon din po sa lahat ng DOH regulation, ang lahat po ng pampublikong hospital ay pinapayagan na magkaroon po ng private rooms o paying rooms, pero ito hindi dapat lalampas ng 10% ng kanilang mga kama. Ibig sabihin, 90% ng mga kama po ng pampublikong ospital ay dapat ilalaan para sa charity at 10% lamang ang ilalaan po pang private o pang pay ward. Pangalawa, ang tanong po na dapat nating tanungin ay bakit po ang pampublikong hospital ay merong ganitong service o may ganitong mga kwarto na may bayad. Gawa, ito po ay pinapayagan ng batas at ng Department of Health para nang sa ganon, yung mga pasyente po na meron naman pong kakayanan na magbayad, ay yung kanila pong ibabayad ay siya pong magiging katuwang o katulong ng ospital para naman po i-subsidize ang mga mahihirap po nating mga kababayan. So yan po ang ating paglilinaw. Hindi po dahil sa naghihirap o bangkarote ang isang ospital, ngunit inaayos po ang serbisyo para nang sa ganon. Ang tawag po dito ay Socialized Healthcare Program. O ngayon, ang tanong po na pangatlo, dito po ba sa ating provincial hospital ay ngayon lang po ba sa panahon ng administrasyon ni Governor Dong Padilla at ni Vice Governor Joseph Ascutia nagkaroon ng private ward o pay ward ang ating pong provincial hospital? Ang sagot po ay hindi. Panahon pa po nung ako po'y bagong doktor, natatandaan ko noong 2001, ay meron na rin pong pribadong hospital sa panahon pa po ni Governor Atoy Tipuco at nung panahon din po ng dating gobernador na si Governor Egay Talyado ay meron na rin pong pay ward dito po sa ating pampublikong pagamutan sa ating probinsya. Yan po ay hindi sikreto at yan po ay hindi po naibabalita kasama dito sa ipinalalabas na kwento ng ilan nating kaibigan sa media. So sa madalit salita, ito po ay pinapayagan sa batas, ito po ay pinapayagan ng regulasyon ng Department of Health at hindi po ito bago sa administrasyon ni Governor Dong Padilla at ni Vice Governor Joseph Ascutia. Ito po ay matagal ng ginagawa ng mga maraming administrasyon ang pagkakaroon po ng pribadong kwarto.
At ang katotohanan po niyan, yung ating mga private rooms o yung pay ward na ginagamit po ng provincial hospital ngayon, ang nagpagawa po niyan ay ang nakalipas na administrasyon, si ex-governor Egay Talyado. Kaya po kung ang tanong, gusto po ba ni Governor Dong Padilla at ni Vice Governor Ascutcha na magkaroon ng private ward dito po sa ating hospital? Ang sagot po, hindi. Ang totoo po niyan, nung nag-i-inspection po nung unang buwan ng pagkakaupo po ni Governor Padilla at ni Vice Governor, sabi nila, bakit dito may private ward? Ang gusto po sana niya ay i-convert ito into a charity ward. Ngunit nandoon na, may mga aircon na, may divider na, may kanya-kanya ng kwarto. Kung papagibain pa po at ito'y iaayos para maging charity, karagdagang gastusin na naman po para sa pamahalaan. Kaya ang naisipan po ay buksan na naman po ito na private ward. Gawa ng marami rin po tayo mga kababayan ang umihiling na magkaroon po ng parang private o semi-private ward dito sa hospital. Bakit? Ang kanila pong panawagan, sila po ay meron naman pong pantustos kahit paano sa kanilang pagpapagamot, pero hindi nila kaya sa private hospital. Marami po sa kanila ang nagsasabi na at least man lang makalibre sila sa doktor. At least man lang ang kwarto ng private hospital ay hindi kasing mahal ng nasa pribadong hospital. Kaya dahil na rin po sa panawagan nitong mga kababayan natin na merong kakayanang makapagbayad ng kanilang pag-hospital sa isang air-conditioned room, ay pinabuksan na rin po ni Governor Dong Padilla itong ating private o pay ward po. Okay, so hindi po makatotohanan yung binabanggit na nag-post na nababangkarote na ang CNPH? Ay hindi naman po nababangkarote, ngunit kailangan lang po natin na maging responsable sa paggamit po ng resources ng ating pong pamahalaan. Unang-una, tayo naman po ay tagapagpangasiwa lamang ng pera o ng resources ng ating ng taong bayan. Kaya bilang po mabuting kawanin ng gobyerno, ating pong iniisip kung paano mas magiging karapat-dapat yung paggamit ng ating mga pasilidad. At ang totoo po niyan, mula noong March 2023, kung saan po nagkaroon ng pagbubukas ang ating private ward, ay nagkaroon na po ng 1,944 na pasyente. No? Actually, ang pasyente po natin noong 2023 ay umabot po ng 26,000 patients. At ang nakapag-avail lamang po ng private ward ay halos kulang-kulang 2,000. Itong 2,000 na ito, sila po ang nakiusap na kung pwede ay makagamit ng ating air condition na kwarto. Okay. Binabanggit po lang nag-post din na Doc na pwersahan daw po yung paniningil sa private ward pagka nagkakaroon po ng mga hospital bills. Ano po ang Okay po. So ganito po ang ating pong gusto ipaliwanag dyan. Bakit po nagkaroon ng polisiya na magkaroon ng deposit para lamang po sa private ward para po sa private ward at hindi po sa ibang uri ng kwarto? Gawa ng dapat nating linawin na ang provincial hospital po ayon na rin po sa instruction o sa patnugot ng ating buting gobernador, walang tatanggihang pasyente. Yan nga rin po ang dahilan kung bakit ang ating hospital ay 150 beds lang, but on an average, ang pasyente po natin ay 350 patients. Bakit po? Kasi wala po tayong tinatanggihang ma-admit sa ating ospital. Lahat po ay ginagamot, tinatanggap. Pero pag kayo naman po ay magre-require o magugusto na sa isang air-condition na kwarto ang inyo pong papasukan, iba naman na po ang usapin dito. Gawa na, ito po ay parang inyo na pong kagustuhan at hindi na po yan ang basic services na ino-offer po ng ospital. Kaya, ang sinasabi namin, kung gusto niyo po ng aircon na kwarto, baka pwede po kayo ay magkaroon ng partial payment. Ngayon, kung tatanungin niyo po sa akin, sir, bakit po ba ito ay na-implement, no?
Unang-una, yung nabanggit ko sa inyong halos 2,000 pasyente, no, na nagpa-admit po at nagsabi, nangako na sila po ay magbabayad, no, dahil sila po ay nasa aircon. Sa kaawaan ng Diyos, 80% po doon ay hindi po nagbayad ng kanilang obligasyon. Ano po nangyari? Bago lumabas, sila po ay pumipirma ng waiver. Ano po? Bago pumasok sa private room, pinapipirma po namin sila ng waiver. Na nagsasabi sila, pinapaliwanag namin na kung kayo po ay dun sa ordinaryong kwarto, ang pangako po ni Governor Dong Padilla, ang pangako po ni Vice Governor Joseph Ascucha, wala kayong kailangang alalahaning bayarin kahit piso. No? Kahit piso po, wala kayong babayaran. O ngayon po, pag kayo po ay nag-aircon, iba na pong usapin yon. O kaya po nagpipirma sila. Pero pag palabas na, tila baga po nagkakaroon ng amnesia ang ilan nating mga kababayan at nalilimutan na nila ang kanila pong napirmahan. O ngayon, ano po ang nagiging problema? Alam niyo po, may mga pasyente po tayo na ang tinatawag natin is no balance billing patient. Ibig sabihin, ayon po sa kanilang PhilHealth coverage, dapat wala silang babayaran talaga, kahit piso. Sino-sino po yan? Yung mga senior citizen, yung mga PWD, mga sponsored na PhilHealth, yung mga indigent. Pag sila po ay ganyan po ang uri ng PhilHealth nila, no balance billing, zero ang kanilang babayaran. Ngunit kapag kayo po na mga no balance billing patient ay nag-avail ng air condition na kwarto, nawawala po ang inyong pagiging no balance billing patient. Nalulugmok po kayo ngayon sa bayarin. Kaya ang sabi namin, huwag na sana kayo po na doon para nang sa ganon, hindi na kayo magkaroon ng karagdagang bayarin para sa inyong ospital at yung inyong babayaran sa ospital ay magamit nyo na lang po sa iba pang pangangailangan ninyo sa inyong pamilya. Kaya po, nakita namin na sa dami ng nagpapa-admit ng private room, ng air condition room, lahat sila naman ay nangangako na sila ay magbabayad. 80% po ay hindi nakabayad. Naisip ng pamunuan ng ospital na bakit hindi naman natin hingan sila ng partial deposit. Kasi pag hinihingan po sila ng partial deposit, nalaman namin na ay meron palang bayad. Sila na mismo ang nagsasabi na hindi na sila magpa-private ward. So anong nangyayari? Nagiging tulong po itong polisiya na ito para sa mga kababayan natin na hindi na po magkaroon ng karagdagang bayarin. Okay, Doc, mahuling tanong po. Dinawin po natin doon po sa pagbibigay ng advance deposit o ng CNPH management, wala po tayong nilalabag talagang national law? Wala po. Actually po, maganda nga po naitanong ninyo yan. Kasi parating sinasabi po sa atin na ito daw po ay labag sa anti-deposit law. No, ang anti-deposit law po ay bawal lamang para hindi ka tanggapin sa ospital. On emergency cases, ibig sabihin, kung emergency ang kaso nyo po, bawal kang hingan ng deposito para tanggapin sa ospital. Ang provincial hospital po, wala nga pong tinatanggihang pasyente. Emergency man po o hindi, ay kayo po ay tatanggapin sa provincial hospital. Ngayon, ang hinihingan lang po ng deposito, yun, kung ikaw po ay emergency, nagpilit ka na mag-private, o hihingan ka po ng deposito. Pero kung ayaw mo naman po ng private na room at ayaw mong aircon, wala ka pong kailangan alalahanin. Gagamutin ka, tatratuhin ka, talagang tunay na kapamilya, kapatid dito sa provincial hospital, hindi ka po pababayaan. Pangalawa, ang tanong po dyan, ang tanong, may nilalagay pag ng batas? Wala. Pangalawang, ang isa pang tanong po dyan, na maganda rin po sanang tanongin ng mga kaibigan natin sa media, tayo lang po ba ang nag-i-impose ng deposito ng isang pampublikong hospital? Hindi po. Hindi po. Andito po at nakapublish pa sa kanilang mga website. Sa Lung Center of the Philippines, ito po, nasa website nila. Pay patients are requested to make an initial payment upon admission to cover at least 3 days of stay in their chosen accommodation. Ibig sabihin, sa Lung Center, kukwentahan ka po 3 araw
ang kailangan mong bayaran kung ang pipiliin nyo po ay yung pampribadong ospital. Sunod po, dito po sa atin sa National Kidney and Transplant Institute, nakasulat din po dito, ang kanila ay requires patient to give partial deposit. At ayon nga po sa aking source, ay hindi bababa ng 10,000 hanggang 15,000 ang initial deposit sa Kidney Institute. At dito rin po sa Philippine Heart Center, these are all government hospitals. Ano po? Nasa website din po nila, no, na before admission, a deposit will be requested from you at the time of admission in accordance with the schedule of rates set by the administration. So ang ibig pong sabihin, malinaw po na hindi lumalabag sa batas at ito po'y ginagawa rin ng ibang pampublikong hospital. Alam niyo po, ako'y magiging tapat po sa inyo. Nagkaroon po kami ng ilang issue sa ilang pasyente na pinaliwanag po ng ospital itong ganitong polisiya at ganitong sitwasyon na kung hindi po tayo makaka-deposit, ina-advise namin na kung pwede, sila ay doon na lamang po sa regular room para hindi na po maging mabigat para sa kanila. No? Mayroon pong isa na nagreklamo, 3 beses na daw po sila, 2 beses na daw po silang na-admit sa private ward, hindi naman daw sila hiningan ng deposito dati. Nung amin pong nireview ang kanyang billing history, nung lumalabas at siya ay sinisingil, hindi naman po siya nagbayad. So, para po, alam niyo po, ang nagiging problema po dyan, no? Sino ba po ang naaagrabyado kapag ang mga pasyente na nagpapa-admit sa private ay hindi nagbabayad? Walang iba po kung hindi yung mahihirap din nating mga kababayan. Bakit po? Kayo ay nag-avail ng aircon room. Sabi nyo, kayo ay magbabayad. Hindi naman kayo magbabayad. Tapos tatakbo rin po kayo sa DSWD, tatakbo kayo sa PCSO, tatakbo kayo sa MAIT. Samantalang yung iba nating kababayan, sila po, yung nandoon sa regular room, sila po ang kinunan ninyo ng pondo na dapat sana sila po ang makinabang kasi sila po ang nangangailangan at sila po ay nandoon sa regular or charity ward. So ano po ang ating pinakamensahe dito? Ang polisiya po dito is equitability, fairness, no, pagkakapatas-patas. Hindi po natin inaapi ang mahihirap sa polisiyang ito. Hindi po ito anti-poor. Ito po ay pro-poor. Bakit? Kasi gusto natin na makalikom ng additional na pondo para makatulong po sa mas marami nating mahihirap na kababayan. Sana lang po, wag lang gawing politika ang issue. Hindi naman po ito politika dahil ito po ay ginagawa rin sa ibang pampublikong hospital. Kung ganyan po ang kanila magiging issue, banatan din po nila si Bongbong Marcos, si Presidente, banatan din nila yung mga dating mga namumuno dahil sa mga ibang pampublikong hospital ay meron din pong kaparehas na polisiya. Okay. Doc, thank you po. Baka si Dennis, no? May ibang katanungan, Dennis. Doc, malaki naman po ang pagkakaiba nung singil sa payward natin dito sa private ward natin kumpara po sa mga private hospital dito po sa lalagyan ng pamalinas na po. Tama po yan. Gawa na po ng una, pag nasa private ward po ng private room ng isang pribadong ospital, unang-una ang rate mo ay nasa 1,500 pesos to 2,000 ang kwarto. Pangalawa, may bayad ka sa doktor. Pangatlo, baka po iba ang rate ng kanilang gamot. Dito po sa ating provincial hospital, ang rate lang po ng ating aircon room ay nasa 500 to 600 pesos lamang. Pangalawa, ang ating doktor ay hindi naman po nila babayaran. At ang pangatlo, ang ating pong presyo ng gamot, ang ating mga ancillary po, ay may itinakdalang pong presyo sa ating revenue code kaya hindi po pwede pong mataas na maigi ang kanilang bayarin. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang nagsasabi na kahit po sila ay nagbayad na dito sa ating sa provincial hospital para sa private room o sa private ward, ay malaki pa rin po ang kanilang katipiran na nakukuha. At saka Doc, ng isang pasyente na gustong magpa-admit or pumasok sa mga private room, ibig sabihin na may kakayanan sila na magbayad. So hindi po dapat sila nag-reklamo at nagsasabi na bakit kailangan may bayad ng deposit. Tama po yun. Actually, ang hindi ko po naintindihan, gusto po natin na
gusto po natin na nasa aircon na kwarto, pero kapag kayo po naman ay hiningan ng partial payment, ay nagre-reklamo kayo. Karaniwan po sa aming experience, ito yung mga pasyente na kinalaunan, hindi rin magbabayad ng kanyang obligasyon kinalaunan. Wala na naman naman Dok, siguro kung nagdadagdag po po Dok, go ahead po. Opo, para lang po, para alam niyo lang po na pilit po namin na ginagampanan ito para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa aming pong report, no, mula March 2023 nang ito po ay nabuksan, hanggang po sa kasalukuyan ay umabot na po ng 700,000 lamang ang nakolekta mula po sa ating aircon room, no? Actually, kung tutuusin po dito, no, kung 1,944 na pasyente ang na-admit po doon sa ating pay ward at silang lahat ay nagbayad na lamang ng 3,000, ha? Hindi na nung buo nilang gastusin sa ospital. Sana po ay may nakolekta na po ang hospital na nasa 5.8 million. Ano po ibig sabihin nun? Ang laki po ng nawala sa atin, gawa nung nagpa-admit po ng private rooms, ay hindi po sila tumupad doon sa usapin. Ano po, saan po makakarating yung 5.8 million? Pwede na po sana natin na nakapagbili po tayo ng additional dialysis beds. Pwede po sana nakabili na tayo ng mga additional gamot para sa mga chemotherapy patients natin. At marami pa pong iba. Kaya sa amin po, ginagampanan po namin ang aming tungkulin na protektahan ang ating maliliit o mahihirap nating pasyente sa pamamagitan po ng paghingi ng tulong sa mga pasyente naman natin na may kakayanan naman po magbayad.